Maayong adlaw mga tutto ag mga inday, panibagong pag-asa, panibagong pagsasama. O nagakot pala ako dito kag nang ipon ng mga batong nakakalat lang dito sa bukid mga tutto ag mga inday ho. Dahil ito ay ating ilalagay sa may doon sa may gilid ng plat na may nakatanim na mga cuttings ng dragon fruits. 'Di ba noong nakaraang linggo kay nagtanim tayo dito ng mga cuttings ng dragon fruits. Pagkalipas nga po ng isang semana mula noon hanggang ngayon ay nagkaroon na sila ng mga bagong usbong dito ho kag mga bagong ugat. Abaw, sino ba naman ang hindi malilipay dahil nakikita man natin na nagapaninguha man yung dragon fruit para sila ay mabubuhay. Dahil nga po ay balak ko nang maglagay ng maraming compost dito sa may loob ng plat. Kaso nga lang po yung problema ko dito ay inaanod ng tubig yung lupa, pati nga yung mga nilagay nating vermicast noon at mga sago-sago dito ay inaanod din. Tiyan mo na sa araw na ito mga totoo ag mga inday ay susolusyonan mo natin yung problema ko dito. Kaya tayo ay maglalagay muna ng mga bato dito sa may gilid upang magsilbing harang sa mga compost na ating ilalagay sa loob ng plat at nang sa ganon ay mas mapapaganda natin yung pagtubo ng ating dragon fruit. Sa nasabi ko na nga dito sa inyo ng ligad mga totoo ag mga inday, kapag nga dito ka sa aming bukid ay hindi ka pa talaga makakapagsimula kaagad sa trabaho mo kay man marami ka pang dapat aasikasuhin. Kanina nga po pagkarating ko dito sa bukid, abaw, nakatunganga dayon sa akin yung isang hanibanchi na may baby tuti. Gutom na gid siya guro kag uhaw-uhaw na gid Tapos yung isa pa gid dito mga totoo mga inday ay nandoon sa may tabi ng sago-sago factory natin na naguhulat din sa atin para siya ay didiparahin. Siyempre pinangatipan ko na muna sila dito mga totoo mga inday, yung mga hanibanchi sugar plum hampi-hampiyam. Dito ay tinali ko na muna yung isang hanibanchi na may baby tuti dito sa may gilid para siya ay makakapagpapasilong muna sa init. Kagpapalamigin muna natin yung kanyang katawan bago siya ay papainumin ng tubig. Sorry lang gid ha, kay naadlawan kasi ako sa pagpunta dito sa bukid. Ano abi kay adlawan naman ako magbugtaw mo. Tapos diri namubod na lang muna ako dito ng mga alaga nating aliens. Kaunti na lang pala yung mga aliens namin dito mga totoo mga inday, kaya paparamihin muna namin sila. Tapos ngayon, syempre, dideparahin naman natin yung isang hanibanchi na nasa gilid ng sago-sago factory. Habang ako nga po ay naglalatay-latay diri sa may gilid ng palayan, nakita ko yung mga tumutubong butil ng palay dito. Nag-direct seeding lang pala si Papa ngayon sa pagtanim ng palay ito mga inday para sa second cropping diri ho. Ganito talaga ang mahirap kapag wala kang taga-video no, kay ho, tingnan nyo bala ako dito ho. Iiwanan ko yung kamera, tapos babalikan. Ay nanuman, kay ano haw? Sana kamera ka na lang para ginabalikan din. Hindi na. Hindi na pagtanggap pa ang mga gusto pa magbalik sa'yo. Kung iniwan ka nila dahil kasuplada sa'yo, just know your worth na lang bala cause you deserve to be loved and respected. Ipanindugi nga ikaw lang pirmi ang injakto Nanara sa gamsama, kita mo bayaan ka? Yung baby tuti pala kanina nung isang hanibanchi na nandoon sa malapit sa may kubo ay nandito pala dito sa may isang hanibanchi na inahin nandito sa may sago-sago factory. Tingala ko na ayawan ako kanina kakahanap ng baby tuti nung isang hanibanchi. Pagkatapos ko nga magdipara dito ng mga hanibanchi, totoo mga inday, ay pupunta na naman tayo dito sa may sago-sago factory kay nandoon kasi yung manager na si Negra naguhulat sa atin para siya ay didiparahin. Dahil nga po itong si Negra ay parang pumapayat na dahil hindi na masyadong nakakakain dahil nakatali siya. Kapag itinali mo naman siya, ay ibubugkos niya naman sa hagunoy ang kanyang tali. Kaya siya ay nasusupay. Ate ngayon pinakawalan ko na lang muna siya diri mga totoo ag mga inday. Siya nga po pala mga totoo mga inday dito no, kaya nanganak pala yung isang kambing namin dire. Pero sa ngayon ay 7 na lang yung natirang kambing namin dire dahil pinangbenta na ni Papa. Kaya abaw, ang sabad-sabad pala ng mga kambing kung marami na sila mga totoo ag mga inday. Tapos kapag pinakawalan mo sila, pupunta sila sa may tanim mo kag or hindi gani doon sa may mga tanim ng iba, tapos kakainin nila yung mga kamuting balagon, tapos yung balatong ninyo, pati yung mais. Tapos kung itatali mo naman sila, mag-aantos ka na naman sa kakahanap ng lugar na tatalian mo sa kanila na sila ay makakakain din bala ng mabuti. Kung ilalawig mo sila doon, masisiod naman sa hagunoy, tisop ay mangyapon. Ate bahala ka mo da, buyan ko sa Negra Muna nga dapat siniya to mga inday, kung ikaw ay magkakambing production, ay mayroon ka talagang malaking bahay na para sa kanila. Tapos marami kang tanim ng mga napier grass, ipil-ipil, madridi cacao, madridi agwa, mga dahon ng mulberry, para iyon yung ipapakain mo sa kanila. Dahil nga po gutom na gutom yung mga hanibanchi, sugar plum hampi-hampiyam natin dito mga totoo ag mga inday. Kaya kumuha na muna ako dito ng ispading dahil ako'y mangunguha ng mga napier doon sa may gilid ng sapa.
Dito nga po sa may gilid ng sapa dire mga tutto ang mga inday napakaraming tumutubong na pier dire. Ikaw na lang yung matatakan sa pagpapangunguha. Kaso ngayon ay medyo payat na yung mga napier dito dahil bare months na at nag-i-inflorescence na rin ngayon yung mga ito. Kahapon nga po ay araw ng Sabado ay hindi din po nakakain itong mga kalabaw namin dahil kami ay nagsimba. Pagkarating ko nga dito sa may bukid, diretso ko na agad silang itinali sa may ilalim ng puno. Tapos alas 5 na ng hapon sila nabalikan. Masyadong hapon na rin kasi natapos yung program namin sa simbahan Kaya mangunguha na lang tayo ng mga napier dito to mga inday para tayo ay makakasave sa oras at magagawa na natin yung pinakapakay nating gawin ngayong araw kaysa naman na yung mga kalabaw pa mismo yung dadalhin natin dito para sila yung maghaharap ng mga napier na ito na makakagasto lang, makakasayang lang tayo ng oras sa kakahintay sa kanila para sila ay mabubusog. Nanare kay kung kuhaan mo kag itali sa ilalim ng puno, no choice sila kundi kakain gid sila. Ganito na pala karami yaong nakuha ko diri ng mga napier diri mga tutoag mga inday ho. Syempre tinalian ko na rin dito ng dala kong long sleeve at bubuhatin ko na rin dito talagang napakabigat nga talaga nito mga tutoong mga inday. Gusto ko sanang kakalahatiin lang kaso kay parang daw kaya ko namang buhatin ate for the go. Abaw dito kay natumba yung kamera dahil natamaan ko ito mga tutoong mga inday. Paano ba naman sariling sikap lang itong tuto sam ninyo? Masasabi ko talagang napakahirap magkuha ng video kapag wala kang taga-video tuto ang mga inday. Kaya tripod na lang gani yung ginagamit ko dito tapos ipipwesto ko muna yon. Tapos babalik na ako doon para kukunin yung pinanguha ko na mga napier. Dayon nalakad na naman ako pabalik at mag-acting na kumbaga walang kamera. Dito gusto ko sanang kukunin yung cellphone kaso natamaan man ito kaya natumba. Abaw kaluoy man sa inyo ba natumba kayo dyan ba? Kaya mo to ginbaba ko na naman yung karga ko dito ng mga napier kagin pulot ang cellphone. Gaagunto patadaan sa kabugat. Kaya noong naihatid ko na dito malapit sa may kalabaw yung mga napier mga totoo ang mga inday. Tumba Kapoy-kapoy gid nga aking nababatsagan ngayon ya. Sa totoo lang to mga inday nakakapagod talaga yung ganitong trabaho no. Yung ikaw pa yung mag-video, ikaw yung mag-acting, tapos ikaw pa yung magtatrabaho ng iyong i-video, tapos pagkagabi ma-edit ka pa. Ahay, muna nga pugday gid ako palagi to mga inday sa tuwing mag-vlog ako. Kaso kay dahil mahal ko naman itong ginagawa ko tapos ay kagustuhan ko naman ito, kaya talagang kinakaya ko kahit na mahirap, kahit na nakakapagod, ngunit masaya naman At masaya na ako habang nakikita kayong napakasolid din yung suporta ninyo sa akin. Kaya sana kung hindi ka pa nakafollow sa aking page, abaw baka naman, sana i-share mo rin itong video natin. Maraming salamat ha. Pagkatapos ko nga mananghalian dito mga tutoag mga inday dahil naabutan talaga ako ng tanghali sa kakadiparan nitong mga honey bunches sugar plum yam. Kaya doon na lang ako nagdigamo kag kumain na lang ng pananghalian Tapos tong pagkatapos ko na ng mananghalian ay doon pa ako nakapagsimula ng pinakapakay nating gawin ngayong araw. Ito mga itinanim ko dito mga inday nag-uugat na at tumutubo na yung kaniyang bagong usbong. Para nga po mas mapaganda natin yung paglago ng usbong na to, kailangan nating maglagay ng mga compost bilang pataba. Kaso nga lang ay inaanod ng tubig ulan yung lupa sa plat lalo na yung mga pinanglalagay natin dito ligad ng mga compost. Dahil nga marami din ditong mga nakakalat na mga bato dito sa paligid. Kaya ayun na lang yung pinagtiyagaan kong ipunin at pinalinya dito sa may gilid ng plat. Ito na din pala yung magsisilbing harang para hindi aanurin ng tubig yung mga ilalagay nating compost. Baw, grabe man si Tuto Samba daw wala ginakapoy ba? Gustong gusto ko talaga kasing magparami ng dragon fruits dito sa bukid mga Tuto ang mga inday. Kapag makakapagpaparami ka nito, harvest ka na lang ng harvest kada fruiting season niya. Pero sa totoo lang, daw gangilo naging man yung mga tuhod ko halin pa sang kagina. Kaso kay wala tayong magagawa meron tayong goal ngayong araw. Kag dire hakot lang talaga ako ng hakot mga totoo mga inday hanggang sa dumating na talaga sa punto na dawala na akong puwersa. Ang bubugat pala ng bato kag ang sasakit sa likod. Hanggang sa dumating na rin sa punto na ginaguyod ko na lang yung sako na may laman na bato. Tapos ganito palang karami yung mga naipon ko dito. Sus daw mapugday na ako, jutay pa rin yung aking nahakot. Tapos noong inilagay ko na doon palinya sa may gilid ng plat, ay hindi pa ito nakaabot hanggang doon sa may dulo. Kaya kailangan ko pang dagdagan sa paghakot at pag-ipon ng mga bato para ito ay aking matatapos. Kaya dito na ako naghingi ng backup sa kay Honey Bunchie mga totoong mga inday Takdan ko siya ng karusa kag yung bawat bato na aming madadaanan ay siyang aking kinukuha kag ikakarga doon Bahala kayo dyan sa buhay nyo.
At siya nga po pala, baka naawa po kayo sa kalabaw, wag po kayong mag-aalala ha. Hindi naman po overload yung pagkarga ko dito ng mga bato at tapos malapit lang naman yung paghahatidan. Mas mabigat pa nga yung mga talong na kinakarga namin dito dati. Malakas naman tong kalabaw namin mga totoo mga inday, wala itong trabaho dito sa bukid. Dapat lang talaga na tulungan niya ako sa paghakot. Ipinaghakot ko rin siya kanina ng mga pagkain. Actually, nakadalawang trip nga talaga kami dito ni Honey Banchi, mga totoo kag mga inday. Tapos yung nakuha namin ay nilagay ko na dito sa may gilid ng plat. Kaso kulang pa rin talaga. Dahil dito sa may bandang likuran ho ay may doon pa hanggang doon na hindi ko pa nalagyan ng mga bato. Kaso ay parang hindi ko na kaya yung pagod ko ngayon mga totoo mga inday. Pero okay lang kaunti na lang man yung kulang. Kaya sa susunod na lang siguro na linggo na lang natin tatapusin itong wato mga inday. Tapos ay mangunguha na rin tayo ng mga compost para sa next video natin at ilalagay na dito sa loob ng plat. Baw diri mga totoo ang mga inday ay umulan na dito. Tiyan mo na lang ning rason ko na maghinto na ako sa pagtatrabaho dito dahil umulan na. Sa totoo lang naman kailangan ko na talaga yung huminto kay base mababasa ako yan ng ulan kag ako'y mapapasmo. Ate kurog-kurog na naman yung ating kamay kaya abangan nyo na lang po yung next video natin. Hanggang dito na lang. Bye-bye, ingat!